Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,625-33. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kasunod nito, nagsimulang magbid din si Gordon. 20,000 tail ng mga banal na bato. Malamig ang boses ni Gordon. Malinaw na sinusubukan niyang takutin si Chloe na nasa ika-9 na silid. Kasabay nito, sa ika-9 na silid, napangiti si Chloe nang marinig ang mga salita ni Gordon. Malinaw na hindi siya nakaramdam ng kahit anong banta mula rito. Paano ako tinakat ng matandang ito? Bulong ni Chloe sa sarili bago siya sumigaw ng malakas, 100,000 tail ng mga banal na bato. 100,000 tail ng Divine Rocks ang naunang panimulang bid na itinakda ng Blackwell Clan para sa Lord Grade Cultivation Method, ang Six Gods Profound Shadow Technique. Ano na ang dapat nating gawin ngayon, Panginoon ko? Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Gordon nang makita niyang hindi lang takot ang kabilang panig sa kanyang mga banta, kundi itinaas din nito ang presyo sa 100,000 tail ng Divine Rocks. Kasunod nito, dali-dali niyang kinontak ang mga tao mula sa iba pang 4 na puwersang may ranggong Panginoon na naroroon ngayon. Napagkasunduan na nating kunin ang paraan ng paglilinang nang hindi kinakailangang magbayad. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang batang babae at inalok ito. Dapat ba nating hayaan muna sa kanya ang paraan ng paglilinang at agawin ito sa kanya mamaya? Sumagot si Sergio, ang Vice Sect Leader ng Hidden Fog Sect at ang Dekano ng Hidden Fog Academy. Sa tingin mo ba ay hindi niya alam na tayo ang nagko-control sa lahat matapos makitang walang nag-aalok ng Six Gods Profound Shadow Technique? Dahil nang ahas siyang mag-alok nito, ibig sabihin ay hindi siya natatakot sa atin. Nagtanong si Gordon nang nakakunot ang noo, kung gayon, sinasabi mo bang dapat tayong makipagkompetensya laban sa kanya para makuha ang paraan ng paglilinang? Maya-maya pa ay may isa pang tugon. Sa tingin ko ay may punto si Dean Meyer. Dahil nang ahas ang batang babae na magbid para sa item, ibig sabihin ay hindi siya natatakot na makipag-ayos sa amin. Sige, magbid tayo para dyan. Maghahati tayong 5 ng pantay-pantay sa gastos mamaya. Katulad ng nauna nating kasunduan, lahat tayo ay magkakaroon ng pagkakataon sa paraan ng paglilinang. Sumangayon ang 3 pa kay Sergio. Malinaw na pareho ang kanilang iniisip. Nagtanong si Gordon, paano kung sinasabi niyang tayo ang nagbibiro? Pagkatapos ng subasta, pwede na natin siyang imbestigahan, sagot ng isang tao. Dahil dito, hindi na nagprotesta si Gordon. Sa katunayan, hindi sila dapat kumilos ng padalos-dalos. Dapat man lang nilang imbestigahan ang kanyang pinagmulan. Kung siya ay tunay na nagmula sa isang kilalang puwersa, wala silang magagawa kundi hayaan na lang ang bagay na ito. Gayunpaman, kung siya ay mapatunayang nagmula sa isang ordinaryong puwersa, hindi pa huli ang lahat para harapin siya. Kung siya ay mapatunayang isang ordinaryong cultivator, lalo na siya, kahit ang 10,000 Devil Sect ay hindi siya hahayaang makalusot dito. Sa sandaling ito, isa na namang mensahe ang dumating. Matandang Han, dapat ikaw ang manguna at makipagkompetensya sa kanya. Ang pinakamahalaga ngayon ay makuha ang paraan ng paglilinang na Panginoon. Sumangayon din ang 3 iba pang miyembro ng mga puwersang may ranggong Panginoon. Bagamat hindi nagsalita si Sergio, hindi rin siya tumutol. Nangangahulugan ito na pumayag na siya sa kanilang mga sinabi. Matapos makinig sa mensahe, nagngalit ang mga ngipin ni Gordon, sige, ako muna ang lalaban sa kanya. Pagkatapos, malamig siyang sumigaw, 110,000 tail ng banal na mga bato. Muling namayani ang katahimikan. Nagulat ang lahat kanina nang marinig nila ang taong nasa kwarto siyam na nag-aalok ng 100,000 tail ng Divine Rocks para sa Lord Grade Cultivation Method. Sa silid 6. Kwarto siyam na naman. Bahagyang napakunot ang noo ni Miguel, ang pang-4 na pinuno ng angkan ng song. Sino ang nasa ika-9 na silid? Paano siya nang ahas na sumubok para sa pamamaraan ng paglilinang na Panginoon? Mayroon ba siyang hiling na mamatay? Ngumiti ng mapang-uyam ang matandang lalaking nakatayo sa likuran ni Miguel bago sinabi, ika-4 na pinuno, may posibilidad na tinatawag lang niya ang ating bluff. Tumanggaw si Miguel. Tingnan natin. Marahil, kinuha lang siya ng angkan ng Blackwell para itaas ang presyo ng pamamaraan ng paglilinang na Panginoon. Talaga bang napakatapang ng angkan ng Blackwell?
Kung totoo ang sinabi mo, hindi ba natatakot ang angkan ng Blackwell sa paghihiganti mula sa ibang puwersang may ranggong Panginoon? Siguro handa na siyang mawala ang kanyang buhay. Tiyak na hindi niya aaminin o babanggitin ang angkan ng Blackwell. Bukod dito, karaniwang nagtitiwala ang angkan ng Blackwell sa mga taong ibubuwis ang kanilang buhay para sa kapakanan ng angkan. Ang mga miyembro ng pamilya ng mga taong ito ay aalagaan at bibigyan ng sapat na pangangailangan kung may mangyari sa kanila. Sino ang nakakaalam? Maaaring nakapaghanda na ang angkan ng Blackwell para sa kanyang libing bago pa man niya simulan ang kanyang misyon. Dahil haka-haka lamang niya ito, nagpa siya si Miguel na maghintay at tingnan muna. 1,000,000 tail ng banal na mga bato. Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang bahagyang parang bata na boses. Ang mga taong kanina lang naging madaldal muli ay agad na natahimik pagkarinig nila ng mga salitang ito. Sa kwarto siyam. Nabigla rin si Alvin sa alok ni Chloe. Kahit siya ay mayroon lamang 180,000 banal na bato na dala niya ngayon. Hindi pa ito 20% ng bilang ng mga banal na bato na inialok ng babae. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng ganito karaming banal na bato. Gayunpaman, naisip niya na ito ay isang magandang senyales. Malamang na si Chloe at ang magandang babae sa tabi niya ay mas malakas kaysa sa isang hari ng mga Diyos. Bukod dito, kung mayroon siyang mataas na katayuan gaya ng kanyang hinala, normal lang para sa kanya na magkaroon ng 1,000,000 tail ng banal na bato. Samantala, si Althea, isang elder ng Blackwell clan, na nakatayo sa entablado ay natulala rin sa sandaling ito. Sa katunayan, naisip din niya na nakalimutan ng Blackwell clan na ipaalala sa kanya na kumuha sila ng isang tao para magtaas ng presyo ng Lord Grade cultivation method. Gayunpaman, mabilis na naglaho ang ideyang ito nang marinig niya si Chloe na nag-aalok ng 1,000,000 tail ng Divine Ducks. Kung si Chloe ay tunay na kinuha ng angkan ng Blackwell, hindi siya maglalakas loob na mag-alok ng ganito karaming Divine Rocks. Halos walang tao sa Skywind City na may ganito karaming Divine Rocks. Bagamat palihim na maaaring ibenta ng angkan ng Blackwell ang paraan ng paglilinang sa labas. Marami itong kaakibat na panganib. Maraming puwersang may ranggong lord ang nasa labas ng Skywind City na mas malakas kaysa sa mga nasa lungsod. Ang mga puwersang may ranggong lord sa loob at malapit sa lungsod ay karaniwang mga ordinaryong puwersang may ranggong lord lamang, na mas mababa kaysa sa iba pang mas malalakas na puwersang may ranggong lord. Napasinghap ang mga tao. 1,000,000 tail ng mga banal na bato. Silid 6. Si Miguel, ang ika-4 na pinuno ng angkan ng Blackwell, ay biglang tumayo. Kasabay nito, may bahid ng takot na makikita sa kanyang mga mata. Katulad ng iba, nang mag-alok si Chloe gamit ang 1,000,000 tail ng banal na bato, alam niyang sigurado siyang hindi ito inupahan ng angkan ng Blackwell. Mukhang hindi na ako makakapaghiganti sa batang yun. Hindi mapakali si Miguel nang maalala niya ang taong kumuha sa kanya ng 3 banal na tableta. Base sa kanyang nalaman, ang babaeng nag-alok ng paraan ng paglilinang na Panginoon ay hawak ang binata. Malinaw na maganda ang relasyon ng dalawa. Dahil dito, naisip niyang hindi makabubuting maghiganti sa binata ngayon. Nang makabawi ang mga tao sa kanilang katinoan, tumingin sila sa direksyon ng kwarto siyam. Lahat sila ay mausisa tungkol sa taong naroon. Inisip nila kung siya ba ay mula rin sa isang puwersang may ranggong Panginoon. Sa silid ng Bloody Saber Alliance. Ang may pilat na lalaking nasa katanghaliang gulang, ang pinuno ng Bloody Saber Alliance, na isang grupo ng mga bandidong may ranggong hari, ay malakas na napangisi bago ngumiti, mas pinahahalagahan ng mga puwersang may ranggong Panginoon ang kanilang mga sarili, iniisip na kontrolado nila ang lahat. Nararapat lang sa kanila ito dahil sa pagtatangka nilang maglaro ng malaswa. Sa katunayan, hindi lang ang Bloody Saber Alliance, marami rin sa iba pang grupo ng mga bandidong may ranggong hari ang natuwa. Naisip nila na nararapat lang ito sa mga puwersang may ranggong Panginoon dahil sa pagbabante sa kanila. Sino ang nasa kwarto siyam? Ang unang gamit ay binili rin ng isang tao sa kwarto siyam. Noong panahong iyon, iniisip namin kung maghihiganti ba sa kanya ang ika-4 na pinuno na si Miguel. Minamaliit natin ang mga nasa kwarto siyam. Ang isang taong may sapat na lakas ng loob na makipaglaban sa mga puwersang may ranggong Panginoon at may kakayahang maglabas ng 1,000,000 tail ng mga banal na bato ay tiyak na hindi natatakot kay ika-4 na pinuno na si Miguel. Tama iyan. Kung mayroon man, malamang na nanginginig sa takot ngayon ang ika-4 na pinuno na si Miguel.
Siguro ang kwarto siya may makikipagkompetensya sa mga persang may ranggong Panginoon para sa pamamaraan ng paglilinang na may gradong Panginoon ngayon. Ang mga nag-alok ng subasta para sa Six Gods Profound Shadow Technique na may mababang panimulang bid kanina ay matatapos ng walang anumang pagdiriwang. Gayunpaman, ngayon, sila ay muling nasa sabik. Tila mayroon silang palabas na papanoorin. Tahimik ang kwarto 1 at kwarto 5 silid. Pagkatapos ng mahabang panahon, tinanong ni Gordon, isang elder mula sa 10,000 Devil Sect, ang 4 pang iba mula sa mga puwersang may ranggong Panginoon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sumuko na o magpatuloy sa pagbid. Ipagpatuloy ang pagbid. Sabi ni Sergio bago pa makasagot ang iba, dapat nating subukang makuha ang paraan ng paglilinang ngayon. Magpapadala tayo ng isang tao para imbestigahan ang bagay na ito pagkatapos ng subasta. Sumangayon ang iba kay Sergio. Mamaya na natin pag-uusapan ang kabilang panig. Dahil doon, sumigaw si Gordon, 1,100,000 tail ng mga banal na bato. Noong una, gusto sanang magbid ni Gordon gamit ang 1,010,000 tail ng Divine Rocks, ngunit bago pa niya ito magawa, nagpadala na sa kanya si Sergio ng mensahe na nagsasabi sa kanya na huwag maging kuripot dahil siya ang kumakatawan sa kanilang lahat. Natuwa ang mga tao. Namula pa nga ang mga mukha ng ilan dahil sa tuwa. Napakaswerte talaga natin na masaksihan ang subastang ito. Lahat sila ay naghihintay ng may pinanibik sa susunod na gagawin. Hinihintay nila ang taong nasa 9 na silid na magtaas pa ng presyo. Gayunpaman, isang mapaglarong tawanan ang umalangaw-ngaw mula sa kwarto siyam bago sinabi ng isang parang batang boses, matanda, hindi ba't mas mabuti kung tapatan mo itong bidding sa simula pa lang? Maaari ka sanang nakatipid ng 1,000,000 divine stones. Siya nga pala, dapat alam mo na ngayon na nagbibid lang ako para sa kasiyahan, di ba? Tutal, paano naman ako magiging interesado sa isang simpleng Lord Grade cultivation method? Sige, titigil na ako sa pakikipaglaro sa iyo ngayon. Maaari mo nang kunin ang Lord Grade cultivation method na ito. 3,626. Umalangaw-ngaw ang malakas na tawanan sa loob ng subasta ng angkan ng Blackwell. Ginawa niya lang ba iyon para sa kasiyahan? Taga saan siya? Maraming tao ang nagtinginan sa isa't isa na may kalituhan nang makabawi sila ng katinoan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino ang matapang na batang babae. Ang kabilang grupo ay si Gordon Han, isang elder mula sa Lord rank na 10,000 Devil Sect at isang advanced King of Gods. Sa kabila ng Hidden Fog Sect at Hidden Fog Academy, sapat na siya para wasakin ang halos lahat ng puwersa sa Skywind City. Pero, nang-ahas pa rin ang batang babae na makipaglaro sa ganoong tao. Ang buong lugar ay naging tahimik na parang isang sementeryo. Maging si Althea, ang nakatatanda mula sa angkan ng Blackwell, na nakatayo sa entablado ay tumingin sa direksyon ng silid siyam na may pagkabalisa at pagdududa sa kanyang mga mata. Hindi siya lubos na natuwa na ang Six Gods Profound Shadow Technique, isang paraan ng paglilinang na Panginoon Grade, ay ibinebenta sa halagang 1,100,000 tail ng Divine Rocks. Tutal, hindi maglalakas loob ang angkan ng Blackwell na tanggapin ang kabayarang ito. Mula sa simula hanggang ngayon, bukod sa kwarto siyam, tanging ang 10,000 Devil Sect lamang ang nag-aalok. Mula pa rito, malinaw na nagkasundo ang iilang puwersang may ranggong Panginoon. Malamang na nagkasundo sila na ibahagi ang paraan ng paglilinang na may gradong Panginoon. Bukod dito, napakalinaw na wala sa kanilang plano na bayaran ang paraan ng paglilinang na may gradong Panginoon. Sa kasalukuyan, hindi lamang nila kailangan bayaran ang paraan ng paglilinang na may gradong Panginoon, kundi kailangan pa nilang bayaran ang napakataas na presyo ng 1,100,000 Divine Rocks dahil sa kalokohan ng isang tao. Sa ganitong mga pangyayari, paano makakapangahas ang angkan ng Blackwell na singilin ang bayad? Buwisit ka. Ang lakas ng loob mo. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Gordon pagkarinig niya sa mga sinabi ni Chloe. Hindi niya napigilan ang kanyang galit, kaya't lumabas siya ng bintana at nabasag ito. Nabasag ang bintana, at nagsimulang mahulog sa hangin ang mga piraso ng salamin. Nang makitang malapit ng mahulog ang mga piraso ng salamin sa karamihan, dali-daling ikinumpas ni Althea ang kanyang kamay, dahilan para maging alikabok na lamang ang mga piraso ng salamin. Samantala, lumipad si Gordon patungo sa kwarto siyam at nakarating sa harap ng bintana ng kwarto siyam.
Nawala na siya ng katwiran at kahinahunan sa harap ng lahat. Tinitigan niya ng masama si Chloe, na nakaupo sa tabi ni Alvin, mula sa bintana. Matapos tingnan ng tatlong tao sa silid, hindi mahirap malaman kung sino sa kanila ang nakipaglaro sa kanya kanina. Sa oras na ito, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang iba pang miyembro ng 10,000 Devil Sect. Malaki ang ipinagbago ng kanilang mga ekspresyon bago sila dali-daling lumabas ng bintana para pigilan si Gordon. Pangalawang Elder. Para naman sa mga mula sa iba pang puwersang may ranggong Panginoon, bukod kay Sergio mula sa Hidden Fog Sect na nakasimangot lamang, sinubukan din ng iba na pigilan si Gordon na kumilos ng padalos-dalos sa pamamagitan ng voice transmission. Elder Han, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Elder Han, hindi ka maaaring maging padalos-dalos. Bago ka kumilos, kailangan mo munang imbestigahan ang pinagmulan ng kabilang panig. Tama. Kanina, sinabi niyang hindi siya interesado sa isang simpleng paraan ng paglilinang na pang Lord Grade. Base rito, may posibilidad na siya ay mula sa isang nakakagulat na makapangyarihang puwersa. Nang marinig ang lahat ng mga salitang ito, unti-unting kumalma si Gordon. Malamig niyang tiningnan si Chloe. Nang paalis na si Gordon, isang walang pakialam na boses ng babae ang umalangaw-ngaw mula sa silid. Gordon. Natakot ang batang binibini sa mga ikinilos mo. Mas makabubuti kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa pananakot sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na narinig ng lahat ang boses na ito mula sa kwarto siyam. Bago ito, hindi nagsalita ang taong ito. Madali nilang nahalata na ang dalawang boses kanina ay naiiba sa isang ito. Napasinghap sila nang marinig ang mga salita ng babae. Sino ang young miss? Talaga bang hiniling niya kay Gordon na lumuhad at humingi ng tawad sa harap ng lahat? Bakit ba ang tapang-tapang ng babaeng ito? Natigilan si Gordon. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, tiningnan niya ang magandang babae at itinuro si Chloe habang hindi makapaniwalang nagtanong, gusto mo bang lumuhad ako at humingi ng tawad sa batang babaeng ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Chloe nang ituro siya ni Gordon. Swoosh! Isang mahinang ingay ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa sumunod na segundo, nakita ng lahat na naputol ang brasong itinaas ni Gordon noong itinuturo niya si Chloe. Pagkatapos, unti-unting nawala ang braso na parang nilalamon ng kawalan. Sa ikaapat na silid, nanlaki ang mga mata ni Sergio sa takot habang sumigaw siya, isa siyang Panginoon ng mga Diyos. Pagkatapos, bulong niya sa sarili, isa siyang kahit papaano na nasa gitnang Panginoon ng mga Diyos. Posible na mas malakas siya. Natural lamang na matakot si Sergio. Tutal, sa buong Hidden Fog Sect, dalawa lamang ang nasa pagitang Lords of Gods, at sila ang pinakamalakas sa sekta. Pagbalik sa ikasyam na silid, gulat na tiningnan ni Alvin si Julie. Nahulaan niya na sina Julie at Chloe ay parehong mas malakas kaysa sa mga hari ng mga Diyos, ngunit gulat pa rin siya. Malamang na mas malakas si Julie kaysa kay Noah, naisip ni Alvin sa sarili habang sinusuri niya si Julie. Nakikita niya nang umatake ito kanina na mas nakakatakot ang lakas nito kaysa kay Noah, ang Intermediate Lord of Gods mula sa ranggong Panginoon na Glorious Heaven Sect. Sa sandaling ito, sinabi ni Julie, medyo naiinip, ayokong ulitin ang aking sinabi. Lumuhad ka at humingi ng tawad o mamatay ka. Pangalawang Elder. Sigaw ng isang miyembro ng 10,000 Devil Sect nang may takot. Alam nilang lahat na si Julie ay isang Panginoon ng mga Diyos kahit man lang noong gumawa siya ng hakbang kanina. Kaya naman, dali-dali nilang pinaalalahanan si Gordon na gawin ang hinihiling. Matapos ang pagpapakita ng lakas ni Julie, natural na hindi na naglakas loob si Gordon na kumilos ng mayabang. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang lumuhad sa harap ni Chloe at nagngalit ang kanyang mga ngipin, binibini, nagkamali ako kanina. Patawarin mo ako. Nakakaramdam ka ba ng sama ng loob at ayaw? Nakangiting tanong ni Chloe habang nakapikit ang mga mata. Hindi naman, nauutol na sabi ni Gordon. Maaaring hindi si Chloe. Ang kalaban niya, pero may isang Panginoon ng mga Diyos, na mas malakas kaysa sa ninuno ng 10,000 Devil Sect, na nagbabantay sa kanya. Lalo na siya, kahit ang buong 10,000 Devil Sect ay hindi maglalakas loob na pukawin ang ganoong tao. Matapos marinig ang sagot ni Gordon, nakangiting sinabi ni Chloe, sige. Ngayon, gusto kong marinig kang tumahol na parang aso. Tumahol na parang aso.
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Gordon. Ramdam niya ang nagbabagang titig sa kanyang katawan, naghihintay na ipahiya niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, ano ang magagawa niya? Hindi siya maaaring tumanggi. Woof! 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 Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, si Gordon, ang pangalawang elder ng 10,000 Devil Sect, ay tumahol na parang aso. Bukod dito, hindi siya nang ahas na tumigil sa pagtahol ng walang pahintulot ni Chloe. Sa sandaling ito, talagang pinasisihan niya ang padalos-dalos na pagkilos. Bakit siya sumugod dito nang walang ingat? Hindi sumagi sa isip niya na mayroong isang nakakatakot na tao sa silid siyam. Kung alam lang niya na mayroong isang Panginoon ng mga Diyos sa silid na ito, na mas malakas pa kaysa sa ninuno ng 10,000 Devil Sect, hindi siya maglalakas loob na lumabas ng kanyang silid. Sige, pinatawad ka na, sabi ni Chloe na may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Tumigil sa pagtahol si Gordon at bumaantong hininga ng maluwag. Pagkatapos, tahimik siyang nagpaalam bago umalis sa auction house ng Blackwell Clan na may madilim na ekspresyon sa mukha. Wala na siyang pakialam sa Lord Grade 6 God's Profound Shadow Technique. Kung maaari lang, sana ay mapatay niya ang lahat ng nasa auction house na nakasaksi sa kanyang kahihiyan. Alam niyang pagkatapos ng araw na ito, magiging katatawanan na lang siya sa Skywind City at sa mga nakapalibot na lugar. Hindi nagtagal pagkaalis ni Gordon, lumapit si Julie kay Chloe at sinabing, "Binibini, dapat na rin tayong umalis." Pagkatapos, nang hindi na hinintay ang tugon ni Chloe, hinawakan ni Julie ang braso ni Chloe at lumabas sa bintana ng ikasyam na silid. Malapit nang magpaalam si Chloe kay Alvin, ngunit bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataon, inilabas na siya ni Julie mula sa subasta ng angkan ng Blackwell. Young Master Darfield, magkikita tayong muli sa hinaharap. Kailangan nating asikasuhin ang isang agarang bagay kaya wala tayong magagawa kundi ang umalis ng biglaan. May kailangang asikasuhin. Hindi naniwala si Alvin kay Julie. Kung talagang apurahan ito, malamang nawala ng oras si Julie para magpadala sa kanya ng voice transmission. Malinaw sa kanya na nagdesisyon lamang si Julie na ilabas si Chloe sa huling sandali. Kahit si Chloe ay walang alam sa intensyon ni Julie. Napaka-misteryoso naman ng babaeng to, naisip ni Alvin habang umiiling. Pagkatapos, tumayo na rin siya para umalis. Sa halip na lumabas sa bintana, lumabas siya sa pinto. Nang umalis si Alvin, wala siyang nakasalubong sa pasilyo. Malinaw na gulat pa rin ang lahat sa nangyari at nakalimutan nilang tapos na pala ang subasta. Sa pagkakataong ito, si Sergio na nakatayo ay muling umupo habang bumaantong hininga. Bamulong siya, gusto kong makausap ang Panginoon ng mga Diyos at ang batang binibining binanggit niya. Malinaw na may kakaibang pinagmulan ang dalawang babae kaya gustong makipagkita sa kanila ni Sergio para bumuo ng koneksyon. Sayang naman at mabilis na umalis ang dalawa. Sa katunayan, hindi lamang si Sergio ang may ganitong mga iniisip. Ang iba pang mga kinatawan mula sa iba pang mga puwersang may ranggong Panginoon ay nagbahagi rin ng katulad na mga iniisip. Samantala, sa silid 6. Si Miguel ay mukhang kasing putla ng isang papel. Makikita rin ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Sa pagkakataong ito, bumulong siya sa kanyang sarili, isang Panginoon ng mga Diyos. Ang magandang babaeng iyon ay isang Panginoon ng mga Diyos. Ang matandang lalaking nakatayo sa likuran ni Miguel na nagmanman sa kwarto siyam kanina ay nanginginig din sa takot. Katulad ni Miguel, ang kanyang mukha ay namumutla. 3,627. Tinamaan ng takot si Miguel nang maalala niya kung paano niya balak maghayganti sa mga nasa kwarto siyam kanina. Pang-apat na pinuno, napakaswerte natin at hindi pa tayo kumikilos. Kung hindi, malamang di lang tayo, kundi ang buong angkan ng Song ay babagsak din. Takot na sabi ng matanda. Miyembro rin siya ng angkan ng Song. Tama ka. Hindi ko inaasahan na may ganito kay-tikot na mga figure rito, sabi ni Miguel habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Pang-apat na pinuno, kahit nakaalis na ang dalawang babae, hindi sumama sa kanila ang binata. Mukhang malapit ang relasyon ng binata sa batang binibini na binanggit ng Panginoon ng mga Diyos kanina. Noong nasa kwarto nila ako, nakita ko ang batang binibining iyon na nakahawak sa braso ng binata. Naguguluhang sabi ng matanda. Nang marinig ang mga salita ng matanda, nagliwanag ang mga mata ni Miguel. Agad niyang sinabi, "Tara na. Tara na. Tara na at batiin natin ang batang Panginoon."
Bukod kay Miguel, matagal nang naaalala ng mga kinatawan ng apat na puwersang may ranggong Panginoon sa subasta ng angkan ng Blackwell na bukod sa dalawang babae, mayroon ding isang binata. Sa kasamaang palad, nang pumunta sila sa ikasyam na silid, natuklasan nilang walang laman. Dahil hindi nila nakitang umalis si Alvin, nagsimula silang mag-isip-isip. Maaari kayang peke ang boses ng binata ng isa sa dalawang babae. Maaari kayang peke rin ang boses ng binata ng isa sa dalawang babae. Hindi maraming tao ang nag-isip na ganito nga ang sitwasyon. Tutal, hindi naman kailangan para sa mga kilalang tao na itago ang kanilang mga boses. Bukod pa rito, hayagan pa nga silang nagsalita at humarap sa lahat sa pagtatapos ng subasta nang walang anumang senyales ng pagtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan. Bukod dito, nalaman nila mula sa isa sa mga kawani sa subasta ng angkan ng Blackwell na mayroon ngang isang binata sa silid siyam. Kung mas maaga akong pumunta sa kwarto siyam, nakilala ko sana ang young master, nang hihinayang na bulong ni Sergio, ang vice sect leader ng Hidden Fog Sect at ang dekano ng Hidden Fog Academy, sa sarili. Ang tatlong iba pang kinatawan mula sa mga puwersang may ranggong Panginoon ay bumaantong hininga rin ng may panghihinayang. Base sa kanilang nalaman mula sa staff member na nagsisilbi sa mga nasa room 9, ang young miss ay napakalapit sa binata at tinawag niya itong kapatid. Magkamag-anak man ang dalawa o hindi, sigurado silang ang binata ay mayroon ding matibay na pinagmulan. Natural na walang kaalam-alam si Alvin na maraming tao ang pumupunta sa ikasyam na silid para salubungin siya pagkatapos niyang umalis sa bahay subasta ng angkan ng Blackwell. Pagkaalis niya sa bahay subasta, agad siyang bumalik sa bahay tuluyan. Pumili si Alvin ng isang hindi kapansin-pansing tuluyan na pagmamayari ng isang maliit na angkan, na isang sangay ng isang puwersang may antas ng hari sa Skywind City. Dahil dito, nang sinubukan ng angkan ng Blackwell at ng angkan ng Song na hanapin si Alvin sa mga tuluyan na pagmamayari nila at sa iba pang mga tuluyan na pagmamayari ng iba pang puwersang may antas ng hari, hindi nila talaga matagpuan si Alvin. Sa huli, wala na silang nagawa kundi sumuko sa paghahanap kay Alvin. Tutal, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na ang isang marangal na yung master, ay magnanais na manatili sa isang maliit na bahay tuluyan sa Skywind City. Pinili ni Alvin na manatili sa maliit na bahay tuluyan dahil gusto niya ang kapaligiran. Bukod dito, ang bahay tuluyan ay matatagpuan sa isang tahimik at liblib na lugar, na angkop para sa kanyang paglilinang. Natural lang na wala siyang kamalay-malay na hinahanap siya ng mga tao. Pagkabalik niya sa bahay tuluyan, inilabas niya ang 3 divine pills na nakuha niya mula sa subasta ng angkan ng Blackwell. Plano niyang makalusot sa isang intermediate god sa lalong madaling panahon. Tutal, kalahating buwan na lang ang natitira bago magsimula ang recruitment ng Hidden Fog Academy. Naisip ni Alvin, ang isang intermediate god na wala pang 2,700 taong gulang ay sapat na para mapansin ako nang hindi nakakaakit ng gulo kahit na hindi ko isinasaalang-alang ang aking pag-unawa sa batas, tama ba? Sa kaharian ng mga Diyos, ang mga wala pang 3,000 taong gulang ay itinuturing na napakabata. Lalo na ang isang intermediate god na wala pang 3,000 taong gulang, napakaraming advanced na Diyos at hari ng mga Diyos na wala pang 3,000 taong gulang sa mga puwersang may ranggong emperador. Gayunpaman, sa isang lugar tulad ng Skywind City, ang isang intermediate god na hindi pa umaabot sa edad na 3,000 ay medyo bihira. Sa pamamagitan nito, tiyak na makakaakit siya ng atensyon, ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi sapat na kapansin-pansin para makaakit siya ng gulo. Tutal, kahit bihira, hindi lang siya ang nag-iisa sa loob at paligid ng Skywind City na naging intermediate god bago umabot sa edad na 3,000. Sa katunayan, sa mga kasalukuyang estudyante ng Hidden Fog Academy, mayroong isang estudyante ng 10 stars na hindi pa umaabot sa 3,000 taong gulang. Ang taong iyon ay natanggap na bilang direktang disipulo ng isang mataas na opisyal mula sa Hidden Fog Sect bago pa man siya makapagtapos sa akademya. Pagkatapos makapasok sa sekta sa hinaharap, siya ay direktang mapapasailalim sa pangangalaga ng mataas na opisyal. Hindi alam ito ni na Alvin at ng iba pa sa Skywind City dahil ang batang henyong ito ay kaka-rating lang at naging isang intermediate god hindi pa katagalan. Habang si Alvin ay nasa isang saradong cultivation, ito ay naging masigla sa ilang bahagi ng Skywind City.
Same time na pinag-uusapan ng lahat ang nakakagulat at kapana-panabik na pangyayaring naganap sa subasta ng angkan ng Blackwell. Narinig mo ba? Isang Panginoon ng mga Diyos ang dumalo sa subasta ng angkan ng Blackwell. Oo nga. Nabalitaan ko pa nga na ang Panginoon ng mga Diyos ay isang napakagandang babae. Nabalitaan kong binabantayan niya ang isang batang babae na tinutukoy niya bilang young miss. Sino kaya ang batang babaeng iyon? Mayroon pa siyang Panginoon ng mga Diyos na nagpoprotekta sa kanya. Kahit ang anak na babae ng pinuno ng sekta ng Hidden Fog Sect, ang pinakamakapangyarihang puwersang may ranggong Panginoon malapit sa Skywind City, ay hindi nabibigyan ng ganitong treto. Ang batang babaeng iyon ay malamang na nagmula sa isang puwersang may pinakamataas na ranggo ng Panginoon. May posibilidad pa nga na siya ay mula sa isang puwersang may ranggo ng emperador. Nabalitaan kong sinamahan din siya ng kapatid ng batang babae sa subasta. Nang umalis siya kasama ang Panginoon ng mga Diyos, hindi umalis ang kapatid niya. May posibilidad na nasa Skywind City pa rin siya. Ganoon ba? Sana makilala ko siya. Kung makakakaibigan ko lang siya, tataas ng husto ang status ko sa Skywind City. Kahit ang mga nasa maliit na tuluyan kung saan nanunuluyan si Alvin ay pinag-uusapan ang bagay na ito. Gayunpaman, dahil nanatili lamang si Alvin sa kanyang silid, hindi niya alam ang tungkol dito. Bukod kina Julie, Chloe, at Alvin, si Gordon ay naging paksa rin ng usapan ng maraming tao. Nabalitaan ko na si Gordon, ang pangalawang elder ng 10,000 Devil Sect, ay lumuhad at humingi ng tawad sa young miss na iyon sa auction house ng Blackwell clan. Hindi lang siya pangalawang elder ng isang Lord rank sect, kundi isa rin siyang advanced god. Paano niya napapabayaan ang kanyang dignidad? Nakakahiya. Mga daldal kayo. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, sa tingin mo ba mapapanatili mo ang iyong pride at dignidad kapag nakaharap mo ang isang Panginoon ng mga Diyos? Mas mahalaga ba ang pride at dignidad kaysa sa buhay mo? Tama. Sa tingin ko, si Gordon ay isang matalinong tao na marunong umangkop sa sitwasyon. Buong buhay niya ay nagsikap siyang maglinang at maging isang advanced na Diyos. Kung mawawalan siya ng buhay, lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawala ng saysay. Sang-ayon ako. Bagamat nakakahiya ang mga ginawa ni Gordon, karamihan sa mga tao sa Skywind City ay medyo maunawain. Habang lumilipas ang mga araw, paunti ng paunti ang mga taong nagsalita tungkol sa mga pangyayari noong subasta ng angkan ng Blackwell. Dahil papalapit na ang araw ng pangangalap ng mga tauhan para sa Hidden Fog Academy, napunta na sa akademya ang atensyon ng karamihan. Nabalitaan kong raming disipulo mula sa mga nangungunang puwersa ng hari ang lalahok sa recruitment ng Hidden Fog Academy sa pagkakataong ito. Nakakagulat yan, di ba? Pareho lang naman taon-taon. Pero, kakaunti lang sa kanila ang natanggap. Ngayong taon, isang junior mula sa aking angkan ang sasali rin sa recruitment. Gayunpaman, wala akong gaanong pag-asa na matanggap siya. Sana lang ay hindi niya masyadong mapahiya ang kanyang sarili. Libo-libong tao ang lumahok sa recruitment ng akademya noong nakaraang taon, ngunit 7 tao lamang ang natanggap. Natatakot ako na hindi magbabago ang mga bagay-bagay at magiging pareho lang ito ngayong taon. Ang Hidden Fog Academy ay naging napaka-prestihiyoso sa Skywind City dahil itinatag ito ng Lord rank na Hidden Fog Sect, na siyang pinakamalakas na puwersang may Lord rank na pinakamalapit sa Skywind City. Natural lang, hindi kulang ang mga taong gustong sumali sa akademya. Tutal, kung maganda ang kanilang performance, mabibigyan sila ng pagkakataong makapasok sa Hidden Fog Sect pagkatapos ng kanilang graduation. Bukod dito, mayroon ding ilan na umangat sa medyo matataas na ranggo pagkatapos sumali sa sekta. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, binigyan ng malaking importansya ng mga puwersang may ranggong hari sa Skywind City ang pagpasok ng kanilang nakababatang henerasyon sa Hidden Fog Academy. Bukod dito, nagbigay sila ng malaking presyon sa nakababatang henerasyon na magtagumpay din. Tutal, ang kinabukasan ng kani-kanilang puwersa ay nakasalalay sa pagganap ng nakababatang henerasyon. Halimbawa, kung ang isang tao mula sa angkan ng Blackwell ay naging elder sa Hidden Fog Sect habang ang isang tao mula sa angkan ng Song ay hindi, ilalagay nito ang angkan ng Blackwell sa isang mapanganib na posisyon. Madaling malipol ng angkan ng Blackwell ang angkan ng Song kung gugustuhin nila.
Bagamat maraming puwersang may ranggong Panginoon na kapantay ng Hidden Fog Sect sa paligid ng Skywind City, ang Hidden Fog Sect ay matatagpuan pinakamalapit sa lungsod. Dahil dito, ang Skywind City ay nasa ilalim ng kontrol nito. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap-mata lamang. Sa araw na ito, opisyal na binuksan ang mga pinto ng Hidden Fog Academy kaninang madaling araw. Sino mang may edad ng buto na wala pang 2,800 taong gulang ay maaaring lumahok sa recruitment. Matapos mapatunayan ang kanilang edad ng buto, sila ay dadalhin sa isang assessment area. Tanging ang mga kalahok lamang ang pinapayagan sa assessment area. Pagdating ni Alvin sa pasukan ng Hidden Fog Academy, nakita niya ang maraming magulang na nagpapaalis ng kanilang mga anak. Ipinaalala nito sa kanya ang kanyang nakaraang buhay sa mundo noong kumukuha siya ng mga pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Gayunpaman, dahil isa siyang ulila, walang nagpapaalis sa kanya. Noong panahong iyon, napuno ng inggit ang kanyang puso nang makita niya ang mga taong kasing edad niya na pinapaalis ng kanilang mga magulang sa mga gate ng paaralan. Habang naglalakad si Alvin, bahagyang nakalubog sa kanyang mga alaala, naririnig niya ang mga usapan sa kanyang paligid. Narinig ni Alvin ang isang matandang lalaki na nagpapatibay loob sa kanyang anak na babae sa pasukan ng akademya sa sandaling ito. Anak ko, kaya mo yan. Pagsikapan mong magkaroon ng magandang ranggo. Pero, hindi mahalaga kung bumagsak ka ngayong taon. May susunod pa tayong taon. Ang mahalaga ay patuloy na tumaas ang ranggo mo. Dahil dyan, siguradong makakapasok ka sa akademya balang araw. Anak, kung matagumpay kang makapasok sa Hidden Fog Academy, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Mas mahaba pa, good luck. 3,628. Dati, si Alvin ay puno ng inggit kapag nakikita ang mga eksenang ito. Gayunpaman, kontento na siya ngayon. Sa buhay na ito, mayroon siyang mga magulang, asawa, at mga anak. Mayroon siyang masayang pamilya. Nagsisisi lamang siya na wala ang kanyang asawang si Kelly sa piling ng pamilya. Si Kelly ang dahilan kung bakit niya isinugal ang kanyang buhay para maglakbay sa Realm Battlefield mula sa Nine Serenities Battlefield para makarating sa Profound Energy Land, isang realm of gods. Gusto niyang ibalik si Kelly para muling mabuo ang kanilang pamilya. Umiling si Alvin, inaalis ang mga iniisip sa kanyang isipan, habang naglalakad siya patungo sa lugar ng pagsubok sa edad ng buto. Maraming tao sa lugar, at lahat sila ay nakasuot ng pilak at puting uniforme na may mga simbolo sa kanilang mga dibdib na may nakasulat na nakatagong ulap. Makikita rin ang mga bituin sa paligid ng mga salitang nakatagong ulap. Isang hanay ng mga mesa at upuan ang maayos na nakaayos. Batay sa kanilang bilang, 5 tao ang maaaring masuri para sa kanilang edad ng buto ng sabay-sabay. Mas pinagmasdan ni Alvin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa mga 20 tao, ang pinakamataas na bilang ng mga bituin na nakita niya sa isang simbolo ay 7 bituin habang ang pinakamababang bilang ng mga bituin ay 4 na bituin. Dahil sa kanilang mga uniforme at simbolo, malinaw na sila ay mga estudyante ng Hidden Fog Academy. Base sa kanilang mga simbolo, sila ay mga estudyante ng 4 hanggang 7 bituin. Habang papalapit si Alvin sa lugar ng pagsubok ng edad ng buto, narinig niya ang isa pang matanda na humihikayat sa kanyang anak. Tingnan mo sila. Mga estudyante nila ng Hidden Fog Academy. Kung maisusuot mo ang uniforme na iyan, ang pangalan mo ay magiging tanyag magpakailanman sa angkan. Sa oras na ito, 5 mahahabang pila na ang nabuo. Pumipila si Alvin nang walang katiyakan at tumayo sa likuran, naghihintay ng kanyang turno. Matapos mapatunayan ang kanilang edad ng buto, pinayagan ang mga kalahok na dumaan sa mga gate ng akademya. Hindi nagtagal at nabawasan ang bilang ng mga tao sa harap ng pila. Tutal, simpleng proseso lang naman ang pagsubok sa edad ng buto ng isang tao. Kailangan lang ilagay ang kamay sa isang square formation compass. Matapos ay activate ang formation, malalaman na ang edad ng buto ng isang tao. Susunod. Sa wakas ay si Alvin na ang magsasalita. Ilagay mo ang kamay mo dyan, masungit na sabi ng estudyante nang hindi tinatanong ang pangalan ni Alvin. Nang mabunyag ang edad ni Alvin sa buto, sumulyap siya kay Alvin at sinabing, dahil halos 2,700 taong gulang ka na, maaari ka lamang sumali sa 10-star assessment. Naiintindihan ko.
Tumango si Alvin. Matagal na niyang alam ito. Sa Hidden Fog Academy, kapag papalapit na sa edad na 3,000, ang mga estudyante ay maaaring matagumpay na makapagtapos o kaya ay mapatalsik depende sa kanilang rango. Mayroon ding mga estudyanteng natalsik bago matapos ang oras dahil hindi sila umangat sa star ranking. Nang ang mga estudyante ng 9 stars ay umabot sa edad na 2,800, sa pilitin silang kumuha ng 10 stars assessment. Kung hindi sila makapasa, sila ay mapapatalsik mula sa Hidden Fog Academy. Ang mga estudyante ay hinati sa 10 bituin na rango, mula 1 bituin hanggang 10 bituin. Ang mga kinakailangan para sa mga estudyanteng may 1 bituin ang pinakamababa habang ang mga kinakailangan para sa mga estudyanteng may 10 bituin ang pinakamataas. Ang estudyanteng may 1 stars ay hindi maaaring lumagpas sa 1,000 taong gulang. Ang kanilang mga cultivation base ay dapat na mula sa isang 6 combo Celestial Emperor, kahit papaano. Dapat din nilang maunawaan ang 2 lalim ng isang batas hanggang sa antas ng mastery. Ang mga estudyante ng 2 stars ay hindi maaaring higit sa 1,200 taong gulang. Ang mga kinakailangan sa kanilang mga cultivation base ay natural na mas mataas kaysa sa mga estudyante ng 1 star. Ang mga kinakailangan ay unti-unting tataas. Halimbawa, ang mga estudyante ng 3 stars ay hindi maaaring higit sa 1,400 taong gulang, ang mga estudyante ng 9 stars ay hindi maaaring higit sa 2,600 taong gulang, at ang mga estudyante ng 10 stars ay hindi maaaring higit sa 2,800 taong gulang. Dahil sa epekto ng bone aging pills, ang edad ng buto ni Alvin ay malapit na sa 2,700 taong gulang. Dahil dito, tanging sa 10 stars assessment lamang siya makakasali. Ang 10-star assessment ang natural na pinakamahirap. Mataas din ang mga kinakailangan. Kailangang maging isang Diyos ang isang tao at maunawaan ang lahat ng lalim mula sa isang batas hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa. Bukod pa riyan, dapat ay nakapag-fuse ka rin ng kahit 2 double-fused profundities. Gayunpaman, kung naunawaan mo ang isa sa 4 na kataas-taasang batas, magkakaroon ng exception, kailangan mo lamang intindihin ang isang double-fused profundity. Ang pagtatasa ng 10 stars ay pareho para sa mga bagong recruit at mga estudyanteng 9 stars na kumukuha ng pagsusulit upang maging mga estudyanteng 10 stars. Maliit lang noon pa man ang bilang ng mga estudyante ng 10 stars sa Hidden Fog Academy. Sa nakalipas na 10 taon, bukod sa mga estudyante ng 9 stars, wala pang kumuha ng 10-star assessment para makasali sa akademya. Dahil dito, bahagyang nagulat ang estudyanteng nagpatunay sa edad ng buto ni Alvin nang makita niyang halos 2,700 taong gulang na si Alvin. Nang kumalat ang balita tungkol dito, nakapukaw ito ng kaunting interes. Tutal, sa kabila ng mga estudyante ng 9 stars, wala namang sino man ang kumuha ng 10 stars assessment para sumali sa akademya. Malapit na siyang 2,700 taong gulang. Sa edad niya, sa 10 stars assessment lang siya makakasali. Walang paraan para makasali siya sa akademya kung babagsak siya sa assessment. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang may kumuha ng 10 stars assessment para makasali sa akademya, di ba? Sa tingin mo ba ay makakapasa siya sa pagsusulit? Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, naglakad si Alvin lampas sa mga gate ng Hidden Fog Academy, unti-unting naglalaho sa paningin ng lahat. Nakita ni Alvin ang mga estudyanteng may hawak na mga karatula, ginagabayan sila papunta sa assessment area at pumasok siya sa academy ground. Sa katunayan, sa pangkalahatan, ang mga pagtatasa ng Hidden Fog Academy ay hindi naman imposibleng mahirap ipasa. Hanggat natutugunan ng isang tao ang mga kinakailangan ayon sa kanyang star ranking, dapat ay makapasa siya sa kaukulang pagtatasa. Bukod pa riyan, ang Hidden Fog Academy ay hindi rin mahigpit o hindi matibay. Kung ang isang tao ay may talento, kung ang isang tao ay malapit ng matugunan ang mga kinakailangan ngunit hindi lubos na natutugunan ang lahat ng mga kinakailangan, siya ay tatanggapin din sa akademya. Mayroon ding mga pagkakataon kung saan ang isang tao ay kinakailangan lamang na ipakita ang kanyang pag-unawa sa batas at ang kanyang cultivation base bago matanggap ng hindi kinakailangang kumuha ng anumang pagsusulit. Para sa mga ganitong pagkakataon, ito ay kapag ang mga kalahok ay malinaw na napakalakas.
Sinundan ni Alvin ang mga palatandaan at hindi nagtagal ay nakarating siya sa lugar ng pagsubok. Maraming tao ang nagtipon sa isang bukas na espasyo. May 10 landas patungo sa 10 magkakaibang direksyon. Ang mga landas na ito ay malinaw na patungo sa iba't ibang lugar ng pagsusulit para sa pagtatasa. Namarkahan ang mga ito ng mga karatula tulad ng testing ground ng 1-star assessment, testing ground ng 2 stars assessment, testing ground ng 3 stars assessment, at iba pa. Pagdating ni Alvin, narinig niya ang isang binata na nagsasalita. Ibig bang sabihin nito ay pinapayagan tayong pumili kung aling pagtatasa ang gusto nating kunin? Sana nga. Hindi ako sigurado kung makakapasa ako sa pagtatasa ng 7 stars, pero sigurado akong makakapasa ako sa pagtatasa ng 6 stars. Iniisip ko kung mabeberipika ba muli ang edad ng ating mga buto bago ang pagtatasa. Mangarap ka pa. Susuriin ulit ang edad ng buto mo mamaya. Kung wala ka pa sa tamang edad, hindi ka makakapag-assess. Tama. Napakaraming tao ang gustong sumali sa akademya. Sa tingin mo ba magkakaroon ng ganitong butas para pagsamantalahan ng mga taong katulad mo? Dapat kang maging tapat. Nabalitaan ko na may mga taong katulad mo na gustong mandaya o manloko noon. Lahat sila ay na-blacklist ng Hidden Fog Academy. Dahil dyan, hindi na sila kailanman makakasali sa recruitment ng Hidden Fog Academy. Ang mga pangarap ng mga taong may balak mandaya ay walang awang dinurog ng ilan sa mga mas maalam na tao. Hindi nagatubili si Alvin. Diretso siyang naglakad papunta sa testing ground ng 10 stars assessment. Marami na ring tao ang nagsimulang magtungo sa lugar ng pagsusulit, ngunit si Alvin lamang ang tumahak sa landas na patungo sa pagsusuri ng 10 stars. Dahil dito, nakuha niya ang atensyon ng maraming tao. Tingnan mo. May kumukuha ng 10 stars assessment. Sa nakalipas na 10 taon, maliban sa mga estudyante ng 9 stars, wala pang kumuha ng 10 stars assessment para makasali sa akademya. Hindi ko inaasahan na may kukuha pala ng 10 stars assessment sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung sapat ang lakas niya para makapasa sa pagsusulit, pero talagang matapang siya. Nabalitaan kong napakadelikado ng 10 stars assessment kaya nanganganib ang isang tao na mawala ng buhay. Kahit narinig ni Alvin ang mga usapan sa likod niya, hindi niya ito pinansin. Tutal, madali naman niyang naipasa ang 10 stars assessment kalahating buwan na ang nakalipas bago niya nakuha ang 3 divine pills, lalo na ngayong nakalusot na siya. Bagamat hindi naman masama ang mga mapagkukunang makukuha ko mula sa Hidden Fog Academy, hindi ito maihahambing sa Hidden Fog Sect. Pagkatapos kong matanggap sa akademya, ang susunod kong hakbang ay ang sumali sa Hidden Fog Sect. Sinimulang isipin ni Alvin ang susunod niyang hakbang habang papunta siya sa lugar ng pagsubok. Ang lahat ng ginagawa niya ay upang matiyak na lalakas siya sa lalong madaling panahon. Natural lamang, alam niyang dapat manatiling mahinahon. Tutal, makakaakit lamang siya ng kapahamakan kung siya ay masyadong mapapansin. Bukod pa rito, nag-iisa lamang siya ng walang tulong sa lupain ng malalim na enerhiya. Marahil, maaari siyang humingi ng tulong sa isang babaeng nakilala niya kalahating buwan na ang nakalilipas na napagkamalan siyang kapatid nito. Malinaw na ang babae ay may pambihirang pinagmulan batay sa katotohanang pinuprotektahan siya ng isang Panginoon ng mga Diyos. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung magkikita pa sila muli. Bukod dito, umaasa siya sa kanyang sarili. Sa oras na ito, si Alvin ay labis na nalulong sa kanyang mga iniisip kaya't hindi niya natuklasan ang presensya ng 2 figure na nakalutang sa kalangitan. Binibining batang babae, kailangan na nating umalis. Kung nakita ni Alvin ang dalawa, makikilala niya agad sila. Sila ay walang iba kundi sina Chloe at Julie na nakilala niya kalahating buwan na ang nakalipas. Tia Diana, wala ba talaga tayong gagawin? Tiningnan ni Chloe ang lilang figure sa lupa na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. 3,629. Hindi na malaya ni Alvin ang 2 taong nakalutang sa kalangitan dahil napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga cultivation base. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakita niya ang isang tahimik at kaaya-ayang bakuran na puno ng mga bulaklak, halaman, at mga puno. Nakita rin niya ang isang matandang lalaking nakasuot ng berdeng damit na nakatayo sa bakuran, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang likod at nakapikit. Parehong ang bakuran at ang matandang lalaki ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam.
Sa kabila ng kanyang edad, ang matandang lalaki ay mukhang masigla, at ang kanyang tindig ay kasing ganda ng isang sisni. Taglay niya rin ang malalim na aura ng isang iskolar. Nang dumating si Alvin sa gilid ng bakuran, biglang nagmulat ang mata ng matanda. Nang mapunta ang mga mata ng matanda kay Alvin, naramdaman ni Alvin na parang lahat ng kanyang mga iniisip, sekreto, at kahinaan ay nabunyag sa harap ng matanda. Gayunpaman, alam niyang imahinasyon lamang niya ito. Tutal, siya ay maingat at maingat. Lalo na ang mga hari ng mga Diyos at Panginoon ng mga Diyos, maging ang mga emperador ng mga Diyos at ang mga kataas-taasang Diyos ay hindi makakalusot sa kanyang isipan. Hindi pumasok si Alvin sa bakuran. Sa halip, malakas niyang sinabi, "Senyor, narito ako para sumali sa pagtasa ng 10 bituin." Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang may mga tagalabas na lumahok sa pagtatasa ng 10 bituin. Tiningnan ng matandang lalaki si Alvin gamit ang kanyang matalim na tingin na parang nababasa niya ang nasa isip ni Alvin. "Bata, sana ay swertehin ka." Pagkabasag pa lang ng boses ng matanda ay agad niyang ikinawit ang kanyang manggas. Isang maliit na toreng may 3 palapag ang lumipad palabas, mabilis na lumalaki ang laki, patungo kay Alvin. Sa isang kisap mata, ito ay naging isang maliit na tore patungo sa isang ganap na laki. Ito ay lumulutang sa ibabaw niya na parang babagsak sa kanya. Hindi umiwas si Alvin. Alam niyang hindi siya aatakihin ng matanda. Kung tutuusin, wala siyang laban sa matanda, at ang lugar na ito ang lugar ng pagsubok ng Hidden Fog Academy. Sa katunayan, sa sandaling makita niya ang tore, alam niyang may kaugnayan ito sa pagtatasa ng 10 stars ng Hidden Fog Academy. Gaya ng inaasahan ni Alvin, umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig ang boses ng matanda. Ito ang 3-story Tower of Trials na inihanda ng Hidden Fog Academy para sa 10 stars assessment. Kung papasa ka sa mga pagsubok doon, magiging 10-star student ka ng Hidden Fog Academy. Hindi na kailangang sabihin pa, magkakaiba ang bawat pagtatasa. Para sa pagtatasa ng 10 stars, naghanda pa nga ang Hidden Fog Academy ng isang artifact, na siyang tore. Ang tore ng mga pagsubok ay pinanday ng isang eksperto mula sa Hidden Fog Sect, na siyang nagtatag ng Hidden Fog Academy. Ang eksperto ay isang manggagawa ng armas, ngunit dahil kaya rin niyang pandayin ang mga artifact, kilala rin siya bilang isang eksperto sa artifact. Katulad ng mga alchemist, may mga eksperto sa artifact at mga manggagawa ng armas na may iba't ibang kasanayan. Halimbawa, sa Realms of Gods, hindi lahat ng alchemist ay kayang pinuhin ang mga divine pills. Ang mga may kakayahang pinuhin ang mga divine pills ay itinuturing na mga eksperto at kilala bilang mga divine pills alchemist. Maaari kang mawala ng buhay kung hindi ka mag-iingat sa tore ng mga pagsubok. Kung gusto mong sumuko, tumawag ka lang, at ilalabas kita. Huwag mong hintayin ang huling minuto para humingi ng tulong. Baka hindi kita mailigtas sa oras, sabi ng matanda, hihilahin ka ng tore ng mga pagsubok pagkatapos nito kaya huwag kang tumanggi. Magsisimula ang mga pagsubok sa sandaling makapasok ka na roon. Pagkarinig pa lang ng boses ng matanda, nakaramdam si Alvin ng isang malakas na puwersa mula sa tore ng mga pagsubok na humihila sa kanya papasok dito. Alam niyang kung gugustuhin niya, madali siyang makakawala sa puwersang ito. Swoosh! Matapos madala si Alvin sa tore, ang tore ay lumutang sa ere habang ang mga bintana ay sunod-sunod na nagliliwanag. Tumingin ang matandang lalaki sa tore at bumulong, iniisip ko kung makakapasa pa ba siya sa pagsubok sa ikalawang palapag. Pagkatapos noon, muling ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Pagkatapos makapasok sa tore ng mga pagsubok, pagkatapos makapasa sa mga pagsubok sa una at ikalawang palapag, kailangan lang umakyat sa ikatlong palapag para makapasa sa pagtatasa ng 10 bituin. Natural lang, mas madaling sabihin kaysa gawin. Pagpasok pa lang ni Alvin sa tore, lumiwanag ang unang palapag dahil sa mahinang liwanag. Senyales ito na may pumasok sa unang palapag. Lalong lumiliwanag ang liwanag habang nadadaanan ni Alvin ang mga pagsubok sa unang palapag. Kapag nasa pinakamaliwanag na ang liwanag, ibig sabihin ay nakapasa na si Alvin sa lahat ng pagsubok sa unang palapag. Ganito rin ang nangyayari sa ikalawang palapag. Pagpasok ni Alvin sa tore, natuklasan niyang nasa isang malawak at maulap na lugar siya.
Hindi niya sinabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin para makapasa sa 10 stars assessment, siguro kailangan ko munang alamin ito ng mag-isa. Malinaw na kailangan kong dumaan sa mga pagsubok sa lahat ng tatlong palapag para makapasa sa assessment. Swoosh! Malinaw na nararamdaman ni Alvin ang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa isang formation. Di nagtagal, sa gitna ng hamog, nakita niya ang mga figurang lumilitaw ng paisa-isa. Alam niyang ang mga ito ay mga espiritu ng formation na may lakas ng mga simpleng Diyos. 10 sila. Sa isang kisap mata lamang, napapaligiran si Alvin ng 10 humanoid formation spirits. Swoosh! Isa sa mga espiritu ng formation ang tumawag ng isang nagliliyab na espada bago inihagis ang mga lalim mula sa batas ng apoy na nasa yugto ng mastery. Swoosh! 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 Kasabay nito, umatake rin ang natitirang 9 na espiritu ng formation. Sa kabila ng pag-unawa sa iba't ibang batas, ang kanilang kalaliman ay naunawaan na hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa. Wala ni isa sa kanila ang nakapag-master ng fused profundities. Tulad ng inaasahan, madali lang ang unang pagsubok sa unang palapag, bulong ni Alvin sa sarili. Natural lang, alam niyang para sa sarili niya lang ito. Magiging mahirap pa rin ito para sa iba dahil kailangan nilang gumamit ng kaunting divine energy para makapasa sa pagsubok na ito. Panahon na para sirain sila. Sumulyap si Alvin sa 10 espiritu ng formation na kumubkob sa kanya. Sa loob lamang ng isang iglap, biglang lumabas ang enerhiyang pangkalawakan, na tila isang maliit na bagyo, na sumire sa 10 espiritu ng formation at sa kanilang mga atake. Kasunod nito, nagsimula ang pangalawang pagsubok. Katulad ng dati, kinailangan pa rin niyang labanan ang mga espiritu ng formation. Ang tanging pagkakaiba ay ang mga espiritu ng formation ay hindi na humanoid kundi nasaan yung mga halimaw at halimaw. Hindi na kailangang sabihin, mas malakas sila at mas marami ang kanilang bilang. Gayunpaman, para kay Alvin, hindi ito naiiba sa unang pagsubok. Sa labas ng tore ng mga pagsubok, hindi napigilan ng matanda ang pagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa tore ng may pagtataka. Nabigla siya nang matuklasan niyang mabilis na lumiliwanag ang ilaw sa unang palapag. Hindi na siya nagulat kung mabilis ang takbo nito noong una, ngunit habang tumatagal, hindi ito nagpapakita ng senyales ng pagbagal. Mukhang kakaiba ang unang tagalabas na lumahok sa pagtatasa ng 10 stars pagkatapos ng mahigit 10 taon. Bahagyang may bahid ng pananabik ang makikita sa mukha ng matanda sa sandaling ito. Bagamat baliwala ang 10 taon para sa mga cultivator, para sa kanya na namamahala sa pagtatasa ng 10 stars, ito ay napakahalaga. Tingnan natin kung kaya niyang patayin ang lahat ng formation spirit sa mga huling pagsubok sa unang palapag. Kung mapapatay niya sila ng ganoon kadali, malaki ang tsansa niyang makapasa sa lahat ng pagsubok sa ikalawang palapag. Mas lalong naging mausisa ang matanda sa resulta ng pagtatasa na ito. Taon-taon, naghihintay siya ng mga tagalabas na lumahok sa pagtatasa ng 10 bituin, ngunit wala siyang nasabi. Mahigit 10 taon siyang naghintay, ngunit walang dumating. Nainip na siya. Ngayong may lumitaw na sa wakas, lalo na ang isang taong tila kakaiba, hindi niya maiwasang magbigay pansin. Hindi naman masama. Lumiwanag ang ekspresyon ng matandang lalaki kasabay ng liwanag sa unang palapag. Ngumiti siya at tumango habang pinagmamasdan ang liwanag na lalong sumisinag. Gayunpaman, mas lalo siyang nagulat ng patuloy na lumiwanag ang liwanag sa parehong bilis. Nahaharap siya sa huling paglilite sa unang palapag ngayon. Sinusuportahan ng matandang lalaki si Alvin. Umaasa siyang makakapasa si Alvin sa huling pagsubok sa unang palapag at makakapasok sa ikalawang palapag. Umaasa rin siyang makakapasa si Alvin sa mga pagsubok sa ikalawang palapag at makakapunta sa ikatlong palapag. Dahil dito, makakapasa si Alvin sa pagtatasa at opisyal na magiging isang estudyante ng 10 stars ng Hidden Fog Academy. Sana magawa yan ng batang yan. Wala pang 10-star student sa Hidden Fog Academy sa loob ng 30 taon kahit sa pamamagitan ng internal promotion. Puno ng pag-asa at pananabik ang matandang lalaki sa sandaling ito. 3,630. Hindi gaanong marami ang mga estudyante ng 10 stars sa Hidden Fog Academy. Wala pang 10 stars ang mga estudyante nila.
Bukod dito, kinakailangang umalis ang mga estudyante sa akademya pagkatapos umabot sa edad na 3,000. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga estudyante ng 10 stars ay magiging mga inner disciple ng Hidden Fog sect pagkatapos nilang magtapos sa Hidden Fog Academy. Hindi tulad ng mga ordinaryong disciple, hindi nila kailangang kumuha ng mga pagsusulit para maging mga inner disciple. Sa nakalipas na 30 taon, ang Hidden Fog Academy ay hindi nakagawa ng kahit isang estudyante ng 10 stars. Ang mga outsider ay hindi kwalipikado para kumuha ng 10 stars assessment habang ang mga estudyante ng 9 stars ay bumagsak sa 10 stars assessment. Maaaring piliin ang huli na pumasok sa Hidden Fog sect bilang mga outer disciples kung nais nila. Hindi na kailangang sabihin pa, tanging ang mga estudyante ng 10 stars lamang ang nabigyan ng mga bihirang mapagkukunan mula sa Hidden Fog Academy tulad ng mga pamamaraan at teknik ng king grade cultivation at mga kayamanan na makakatulong sa pagpapalalim ng pag-unawa sa batas. Natural na walang kaalam-alam si Alvin sa iniisip ng matanda. Sa sandaling ito, papunta na siya sa hagdanan na magdadala sa kanya sa ikalawang palapag ng tore ng mga pagsubok. Lumitaw lamang ang hagdanan pagkatapos niyang malampasan ang 10 pagsubok sa unang palapag. Ang mga pagsubok sa unang palapag ay hindi dapat magdulot ng malaking problema sa sinumang nakakatugon sa mga kinakailangan ng isang estudyante ng 10 stars. Pagdating ni Alvin sa tuktok ng hagdan, agad na dumilim. Para siyang nahulog sa isang kalaliman. Kalmado niyang ginamit ang kanyang banal na enerhiya at lumikha ng isang maliit na bola ng enerhiya upang liwanagan ang kanyang paligid. Dahil nagtitipid siya ng kanyang enerhiya, ang liwanag na kanyang nilikha ay nag-iilaw lamang sa isang maliit na lugar, na sapat na para sa kanya upang magbantay laban sa mga palihim na pag-atake. Naisip niya na ang mga espiritu ng formation sa ikalawang palapag ay maglulunsad ng mga palihim na pag-atake. Ang kanyang mastery daw ay epektibong makakayanan ang mga palihim na pag-atake, ngunit natural na hindi niya ito gagamitin dahil maaaring malantad siya. Hindi niya inisip na matalinong ibunyag na naunawaan niya ang mastery daw, isa sa 4 na daw ng langit at lupa. Sa pinakamababa, hindi niya planong ibunyag ito habang siya ay nasa Hidden Fog sect. Swoosh! 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 Naririnig ni Alvin ang mga galaw mula sa lahat ng direksyon habang dumadaan ang isang banayad na simoy ng hangin. Tulad ng kanyang inaasahan. Ang mga espiritu ng formation sa ikalawang palapag ay naglulunsad ng mga palihim na pag-atake. Sa loob lamang ng isang iglap, isang dosenang humanoid ang sumalakay sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Hindi sila naiiba sa mga nasa unang palapag. Gumamit si Alvin ng Fused Profundity mula sa batas ng kalawakan, na pumatay sa lahat ng formation spirit sa isang atake lang. Madali lang nalampasan ni Alvin ang mga pagsubok. Nang harapin niya ang ika-6 na pagsubok sa ikalawang palapag ay saka lamang niya natuklasan na ang mga espiritu ng formation ay lalong lumakas. Bagamat sila ay mga simpleng Diyos pa rin, napatagumpayan na nila ang doubling Fused Profundities. Kailangan kong maging mahinahon. Paalala ni Alvin sa sarili. Gamit ang kanyang tunay na lakas, madali niyang mapapatay ang 3 espiritu ng formation sa loob lamang ng ilang segundo. Gayunpaman, sinadya niyang bumagal at nagmadaling patayin ang mga espiritu ng formation. Napatay niya lamang sila pagkatapos ng 12 paghinga. Ayos lang siguro ang isang dosenang paghinga, di ba? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Pinigilan niya ang kanyang lakas at binagalan ang kanyang bilis bago tinapos ang pagsubok. Sa labas ng tore. 15 hininga lang ang kinailangan niya para makapasa sa ika-6 na pagsubok sa ikalawang palapag. Ang matandang lalaki na gulat na sa ipinakita ni Alvin sa unang palapag ay lalong nagulat nang makita niyang nakapasa si Alvin sa ika-6 na pagsubok sa loob lamang ng 15 paghinga. Tutal, ang ika-6 na pagsubok sa ikalawang palapag ang siyang naging punto ng pagbabago. Dati, maraming tao ang humihinga ng wala pang 10 para makapasa sa ika-5 pagsubok, ngunit kapag humaharap sa ika-6 na pagsubok, kahit ang pinakamabilis sa kanila ay humihinga ng 50 para makapasa sa pagsubok. Paano siya hindi mabibigla na 15 paghinga lang ang kinailangan ni Alvin para makapasa sa ika-6 na pagsubok? May problema ba sa tore ng mga pagsubok?
Iniabot ng matanda ang kanyang banal na kamalayan upang suriin kung may depekto ang tore. Matapos magsagawa ng ilang pagsubok, nakumpirma niya na walang problema sa pormasayon sa tore. Nang ibalik niya ang tingin sa tore, natuklasan niya muling lumiwanag ang ilaw sa ikalawang palapag. Natapos na ba niya ang mga pagsubok sa ikalawang palapag? Natulala ang matanda. Sa oras na ginugol niya sa pagsuri sa tore ng mga pagsubok, nakapasa na si Alvin sa 4 na pagsubok. Mga 50 hininga lang ang pinakarami ko para tingnan ang tore, di ba? Patuloy na nabigla ang matanda kay Alvin. Bumabagal ang bilis ng karamihan habang lumilipas ang oras, ngunit si Alvin ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagbagal. Base sa lakas niya, hindi siya dapat mahihirapan na makapasa sa unang 5 pagsubok sa ikatlong palapag, naisip ng matanda sa sarili. Habang ang matandang lalaki ay nawawala sa kanyang mga iniisip, si Alvin ay nahaharap na sa unang pagliliti sa ikatlong palapag. Medyo na-pressure si Alvin. May isip mo lang kung gaano kahirap para sa mga taong nakakatugon lamang sa mga simpleng kinakailangan ng isang estudyanteng 10 stars. Nag-teleport si Alvin para maiwasan ang mga atake mula sa mga espiritu ng formation. Sinadya niyang huminto sa oras at hindi umatake. Halos 15 minuto na ang lumipas. Bakit walang gumagalaw? Huminto ba siya dahil alam niyang magiging 10-star student pa rin siya basta't aakyat siya sa ikatlong palapag? Base sa ipinakita ni Alvin sa ikalawang palapag, sigurado ang matanda na hindi mahihirapan si Alvin sa unang 5 pagsubok sa ikatlong palapag. Sa katunayan, dapat ay matagal nang nakapasa si Alvin sa unang pagsubok. Sa oras na ito, lumiwanag ang ilaw sa ikatlong palapag, indikasyon na nakapasa si Alvin sa unang pagsubok sa ikatlong palapag. Iniisip ko kung pipiliin niya ang harapin ang ika-6 na pagsubok. Iniisip ko kung ano ang magiging ekspresyon niya kapag haharapin ang ika-6 na pagsubok. Ngumiti ang matanda. Umaasa talaga siyang haharap si Alvin sa ika-6 na pagsubok. Kung tutuusin, maaaring tumigil si Alvin, at makakapasa pa rin siya sa pagtatasa. Hanggat nakapasok ang isa sa ikatlong palapag, makakapasa siya sa pagtatasa. Sa kasaysayan ng Hidden Fog Academy, walang estudyanteng matagumpay na nakapasa sa ika-6 na pagsubok sa ikatlong palapag. Sa Hidden Fog Sect, walang disipulong wala pang 3,000 taong gulang ang nakapasa rin sa ika-6 na pagsubok. Dahil dito, ang ika-6 na pagsubok ay kilala rin bilang death trial. Habang ang matandang lalaki ay nawawala sa kanyang mga iniisip, si Alvin ay nagsimula ng humarap sa pangalawang pagsubok sa ikatlong palapag. Patuloy na lumipas ang oras. Sa oras na ito, katatapos lang ni Alvin sa ika-5 pagsubok sa ikatlong palapag. Alam niyang hindi siya makakapasa ng higit sa 5 pagsubok sa ikatlong palapag dahil makakaakit ito ng masyadong maraming atensyon. Sigurado siyang walang estudyante mula sa Hidden Fog Academy ang nakapasa sa ika-6 na pagsubok. Tutal, para makapasa sa ika-6 na pagsubok, hindi lang niya kailangan ibuhos ang lahat ng kanyang pagsisikap, kundi kailangan din niyang gumamit ng isang ordinaryong banal na artifact. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-5 at ika-6 na pagsubok ay parang langit at lupa. Matapos harapin ang ika-6 na pagsubok ng ilang sandali, biglang sumigaw si Alvin, "Tulong!" Nagkunwari siyang hinaranggan ang mga atake mula sa mga espiritu ng formation ng may matinding kahirapan. Medyo nahihiya siya, ngunit ito lamang ang paraan upang matulungan siya ng matanda. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Nakakainis talaga ang manatiling tahimik. 3,631. Napangiti ang matanda nang marinig ang paghingi ng tulong ni Alvin. Hindi siya nagulat dahil kahit ang pinakanatatanging advanced na Diyos ng Hidden Fog Sect ay mahihirapan ding malampasan ang ika-6 na pagsubok sa ikatlong palapag ng Tower of Trials, lalo na ang mga rudimentary at intermediate na Diyos. Bukod dito, kailangan ding gamitin ng mga advanced na Diyos ang kanilang mga banal na artifact upang malampasan ang pagsubok. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang lumabas habang itinataas ng matandang lalaki ang kanyang kamay. Pagkatapos, isang kumikinang na bola ang lumitaw sa tuktok ng tore. Isang sinag ng liwanag ang sumikat pababa at binalot ang buong tore sa loob lamang ng 1 segundo. Kasabay nito, ang ikatlong palapag ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati.
Kasunod nito, isang guhit ng liwanag ang sumikat mula sa tore, at lumitaw si Alvin sa bakuran. Binabati kita, sabi ng matandang lalaki kay Alvin habang nakangiti, nakapasa ka sa 10 stars assessment, at isa ka na ngayong 10 stars student ng Hidden Fog Academy. Isa ako sa mga guro sa akademya, at ang pangalan ko ay Hendrik. Ano ang pangalan mo? Tuwang-tuwa si Hendrik nang makausap niya si Alvin. Naramdaman ni Alvin ang pagbabago sa ugali ng matanda at hindi siya nagulat. Tutal, ito ay isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas. Sumagot siya, Alvin. Magandang pangalan iyan, sabi ng matanda bago muling nagtanong, taga saan ka? Bigla na lang nakaisip ng pangalan si Alvin. Hindi niya ito masyadong pinag-isipan dahil walang pakialam ang Hidden Fog Academy sa pinagmulan ng kanilang mga estudyante. Ang mahalaga ay ang kanilang talento at kakayahan sa pag-unawa. Ang mga may mataas na likas na talento ay makakamit ang magagandang tagumpay kahit sa murang edad. Bihira ang mga estudyante ng 10 stars ng Hidden Fog Academy sa mga puwersang may ranggong hari sa loob at paligid ng Skywind City sa nakalipas na siglo. Sa humigit kumulang 30 estudyante ng 10 stars, 4 lamang sa kanila ang nagmula sa angkan ng Blackwell at angkan ng Song. Sila ay itinuturing na mga nangungunang henyo sa Skywind City na ang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ay itinuturing na mataas. Natural, ito ay Skywind City lamang. Kung tutuusin, ang Hidden Fog Sect ay may humigit kumulang 30 disipulo na mas may talento pa. Kasabay nito, mayroon silang humigit kumulang 1,000 disipulo na ang mga kakayahan at edad ay kapareho ng mga estudyante ng 10 stars ng Hidden Fog Academy. Si Hendrik, ang gurong nanguna sa pagtatasa ng 10 stars, ay may magandang impresyon kay Alvin dahil nakapasa si Alvin sa pagtatasa. Hindi niya sana tinatrato ng ganito kasigla ang isang taong bumagsak sa pagtatasa. Sigurado siyang wala sa mga kasalukuyang estudyante ng 10 stars ang kasing talino ni Alvin. Tutal, si Alvin, na walang alam sa katotohanan ito, ang bumasag ng record at naging pinakamabilis na taong nakakumpleto ng mga pagsubok sa ikalawang palapag ng Tower of Trials. Bagamat bumagal ang bilis ni Alvin sa ikatlong palapag, maituturing pa rin itong mabilis kumpara sa iba. Natapos niya ang mga pagsubok sa ikalawang palapag sa loob ng 200 paghinga, naisip ni Hendrik sa sarili, Tenjing ang dekano ang makakapagsabi kung paano niya nagawa iyon. Pagkatapos ng maikling pag-uusap kay Hendrik, nakangiti niyang sinabi, opisyal ka ng estudyante ng 10 stars ng Hidden Fog Academy. Dahil kailangan kong manatili rito kung sakaling may iba pang kukuha ng assessment, hihilingin ko sa aking junior na isa ring guro na dalhin ka sa registration department. Tutulungan ka niya sa proseso. Alam ni Hendrik na may mga benepisyo lamang ang pakikipagkaibigan sa isang mahuhusay na binata. Tiyak na magbubunga ito sa hinaharap. Kung tutuusin, wala siyang duda na magtatagumpay si Alvin sa akademya at magkakaroon ng malaking pagkakataon na maging isang mataas na opisyal sa Hidden Fog Sect. Sigurado siyang si Alvin ay magiging isang Panginoon ng mga Diyos kahit papaano. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na ang Hidden Fog Academy at ang Hidden Fog Sect ay mga tontungan lamang kay Alvin na nagplanong gamitin ang mga ito upang iangat siya sa mas mataas na antas sa Profound Energy Land. Walang plano si Alvin na manatili sa Hidden Fog Sect ng matagal. Salamat, Senior. Nanatiling magalang si Alvin kahit alam niyang may lihim na motibo si Hendrik sa pagiging palakaibigan. Dahil estudyante ka na ngayon ng akademya, pwede mo akong tawaging Guro Hendrik, sabi ni Hendrik. Makalipas ang halos 100 paghinga, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa di kalayuan. Nakatatanda kong kapatid. Kasunod nito, lumitaw ang isang lalaking nakatanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan na nakasuot ng mahabang asul na roba. Mayroon siyang malajade na kutis at hugis espadang mga kilay. Gamaan ang kanyang ekspresyon nang tumingin siya kay Alvin at sinabing, ikaw siguro si Alvin. Ako si Grayson, ang nakababatang kapatid ni Hendrik. Isa rin akong guro sa Hidden Fog Academy. Karaniwan akong namamahala sa pagtuturo sa mga estudyante ng 9 stars. Ang mga guro sa Hidden Fog Academy ay itinalaga sa iba't ibang ranggo ng mga estudyante ayon sa kanilang mga kalakasan. Si Hendrik ang pinakamalakas na guro at pangalawa lamang sa dekano ng Hidden Fog Academy.
Kwalipikado siyang maging bise-dekano ng akademya kung mayroon mang ganoong posisyon. Isa rin siyang inner elder ng Hidden Fog Sect kahit na nasa pinakamababa ang ranggo niya. Iyon din ang dahilan kung bakit siya itinalagang magturo sa Hidden Fog Academy. Guru Turner, nakangiting bati ni Alvin kay Grayson Turner. Bagamat alam niyang mas mahina si Grayson kaysa sa kanya, hindi niya minamaliit si Grayson. Bukod dito, medyo pala kaibigan si Grayson. Hindi niya ugali na husgahan ang isang tao batay sa kanilang lakas. Nakatatanda kong kapatid, dadalhin ko na siya sa registration department ngayon, sabi ni Grayson kay Grayson. Sige, tumango si Hendrik at nakangiting sinabi, tiyak na magugulat si Alvin sa mga kasalukuyang estudyante ng 10 stars. Marahil, siya ang magiging motibasyon na kailangan nila. Sa nakalipas na 30 taon, walang mga bagong estudyanteng 10 star. Ang mga kasalukuyang estudyante ay nasanay na sa kakayahan ng isa't isa kaya hindi na ito isang hamon para sa kanila na maglaban. Masunurin silang nagel-inang, at ang kanilang mga relasyon ay maayos. Bihira silang magkaroon ng anumang alitan sa pagitan nila. Bilang isa sa mga guro ng mga estudyante ng 10 stars, ang tanging pagkakataon na nakita ni Hendrik ang anumang kasiglahan sa kanila ay noong panahon ng pagsusulit. Kung hindi, namuhay sila ng napakasimple. Sigurado siyang ang pagdating ni Alvin ay mag-uudyok sa kanila ng kaguluhan. Nakatatanda, mukhang malaki ang tiwala mo sa kakayahan ni Alvin, sabi ni Grayson. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at sinabing, "Tara na. Ihahatid kita sa tuluyan na inihanda para sa mga estudyante pagkatapos ng pagpaparehistro." Bago umalis, inabot ni Hendrik kay Grayson ang isang piraso ng papel na nagpapatunay na nakapasa nga si Alvin sa 10 stars assessment para sa layunin ng pagpaparehistro. Bukod pa riyan, maaaring panoorin ng dekano ng Hidden Fog Academy ang pagtatanghal ni Alvin habang si Alvin ay nasa Tower of Trials. Ito ay isa pang paraan upang mapatunayan na nakapasa rin si Alvin sa pagtatasa. Kadalasan, sinusuri lamang niya ang mga estudyanteng may mas mataas na ranggo dahil ang mga estudyanteng ito ang malamang na maging mga inner disciple ng Hidden Fog Sect. 3,632. Sinundan ni Alvin si Grayson at lumipad papasok sa Hidden Fog Academy. Habang nasa biyahe, sinabi ni Grayson, ipinagbabawal ang paglipad ng mga estudyante sa loob ng akademya maliban kung may kasama silang guro. Ang mga lumalabag sa mga patakaran ay parurusahan. Pagkatapos, tumawa siya bago sinabing, syempre, ang mga bagong dating ay bibigyan ng pagkakataon at bibigyan lamang ng babala sa unang paglabag. Tumango si Alvin. Ipinakita ni Grayson kay Alvin ang paligid ng Hidden Fog Academy. Habang sila ay lumilipad, nakita ni Alvin ang isang grupo ng mga tao na dumating upang lumahok sa recruitment. Wala pang 10 katao ang kumukuha ng 9 stars assessment. Karamihan sa mga taong dumating para sa recruitment ay karamihan ay wala pang 1,000 taong gulang at narito upang lumahok sa 1 star assessment. Kung hindi gagamitin ni Alvin ang bone aging pill, kakailanganin din niyang kumuha ng 1 star assessment. Tutal, hindi pa naman siya 700 taong gulang. Gayunpaman, kung ipapakita niya ang kanyang lakas, maaari pa rin siyang maging isang 10-star student. Tutal, hindi mahalaga ang edad. Ang mahalaga ay ang lakas at talento ng isang tao. Gayunpaman, ang isang estudyanteng wala pang 700 taong gulang na makapasa sa 10 stars assessment ay tiyak na magdudulot ng malaking kaguluhan. Lalo na ang Hidden Fog Academy, kahit ang Hidden Fog Sect ay magugulat dito. Kahit ang mga puwersang may ranggong emperador ay hindi maaaring manatiling walang pakialam. Tutal, ang isang taong wala pang 1,000 taong gulang ngunit nagtataglay ng ganitong lakas ay walang katulad sa mga puwersang may ranggong emperador. Ang mga henyong tulad niyan ay matatagpuan lamang sa mga kataas-taasang puwersa. Ang mga henyong ito ay bibigyan ng pinakamahusay na mga mapagkukunan at palalakihin bilang mga prodigy ng mga puwersa. Iyan ang dormitoryo para sa mga estudyanteng 1 star at 2 stars, sabi ni Grayson habang ipinapakita niya kay Alvin ang mga tuluyan ng mga estudyanteng mas mababa sa 10 stars. Ang mga estudyante ay inilagay sa iba't ibang gusali na magkakalapit ang pagkakatayo.
Matapos ituro ang ilang gusali malapit sa mga dormitoryo ng mga estudyante, sinabi ni Grayson, dadalhin muna kita sa registration department bago kita dalhin sa dormitoryo para sa mga estudyante ng 10 stars. Ang dormitoryong iyon ang may pinakamagandang kapaligiran sa paglilinang sa Hidden Fog Academy. Mayroon ding iba't ibang lugar kung saan mo maiintindihan ang mga batas. Gayunpaman, para makakuha ng pwesto, kailangan mong maging matatag. Kung mas malakas ka, mas matagal kang makakapagpanitili para maunawaan ang mga batas. Ipapaliwanag ko pa sa iyo mamaya kapag ipinakita ko na sa iyo ang lugar. Sa tulong ni Grayson, mabilis na natapos ni Alvin ang pagpaparehistro at nakuha ang kanyang uniforme. Ang simbolo sa kanyang uniforme ay may 10 bituin na nagpapahiwatig ng kanyang ranggo. Medyo malapit ang dormitoryo ng mga estudyante ng 10 stars sa tirahan ng dekano at mga guro, kung saan matatagpuan ang sentro ng Spirit Gathering Formation. Dahil dito, ang mga estudyante ng 10 stars ay nagtatamasa ng parehong masaganang Heaven and Earth Spirit Energy gaya ng mga kawani. Bukod pa riyan, ang mga estudyante ng 10 stars ay bibigyan din paminsan-minsan ng mga Divine Rock. Magpo-post din ang akademya ng mga misyon. Ang mga makakakumpleto ng mga misyon ay gagantimpalaan din ng mga Divine Rock. Sa panahon ng mga pagsusulit, ang mga estudyante ay gagantimpalaan din ng mga Divine Pills, Divine Fruits, at Divine Facts kung sila ay mahusay na magsasagawa. Dahil sa paliwanag ni Grayson, lalong lumawak ang kaalaman ni Alvin tungkol sa mga estudyante ng 10 stars ng Hidden Fog Academy. Nakarating na tayo. Di nagtagal matapos akayin ni Grayson si Alvin sa makapal na hamog, nakita ni Alvin ang isang lugar na puno ng maraming patio. 5 maluluwag na patio ang matatagpuan sa gitna, na napapalibutan ng mga bilog ng mga patio na lumalawak palabas. Habang palayo sa gitna, mas dumarami ang mga patio. Maliwanag, ang dormitoryo ng mga estudyante ng 10 stars ay ang mga kumpol ng patio. Ang mga gitnang patio ay ang mga lugar ng paglilinang ng dekano at mga guro ng Hidden Fog Academy. Ang 75 na patio na nakapalibot sa 5 gitnang patio ay ang mga patio para sa mga estudyante ng 10 stars. Gaya ng nakikita ninyo, ang mga patio na pinakamalapit sa mga gitnang patio ay may pinakamayamang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa, at ang pinakamalayong patio ay may pinakamanipis na enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Ang mga patio ay nahahati sa 4 na grado, nominal, primitive, mediocre, at prominent. Ang mga estudyante ng 10 stars ay makakatanggap ng iba't ibang bilang ng mga Divine Rock depende sa grado ng mga patio na kanilang tinitirhan. Ito ay upang itaguyod ang malusog na kompetisyon sa pagitan ng mga estudyante, paliwanag ni Grayson. Pagkatapos, bumantong hininga siya bago nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, ang mas magagandang patio ay matagal nang inookupahan ng mga estudyanteng may malalakas na pinagmulan. Bagamat maaaring mas mahina sila, ang mas malalakas na estudyante ay hindi nang ahas na makipaglaban sa kanila. Natatakot silang pukawin ang mga estudyanteng may magagandang pinagmulan. Sa simula, mayroon pa ring ilang matatapang na estudyante na nang ahas na makipagkompetensya para sa mas magagandang patio. Gayunpaman, ang mga estudyanteng may malalakas na pinagmulan ay magpapahirap sa kanila pagkatapos nilang sumali sa Hidden Fog Sect. Karamihan sa mga estudyanteng ito na may malalakas na pinagmulan ay may koneksyon sa Hidden Fog Sect. Dahil dito, walang sino man ang nang-ahas na makipagkompetensya para sa isang mas magandang patio. Ito ay itinuturing na isang maliit na bagay kaya natural na walang ginagawa ang Hidden Fog Action tungkol dito. Bahagyang nawawala ng kakayahan si Grayson habang patuloy niyang sinasabi, 20 taon na ang nakalilipas, inanunsyo ng dekano na ang mga taong hindi makatarungan ang traitor ay dapat lumapit at makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, nasanay na ang mga estudyante sa ganitong traitor kaya hindi na sila naabala. Bukod pa rito, dahil walang bagong miyembro ng pamilya ang pumapasok, mas lalong bumaba ang kanilang moral. Sa mga salitang ito, natural na masasabi ni Alvin kay Grayson na umaasa siyang siya ang taong magpapabago sa mga bagay-bagay sa mga estudyante ng 10 stars. Mayroong 5 prominenteng courtyard, 10 mediocre grade courtyard, at 20 primitive grade courtyard, na puno na ngayon. Mayroong 37 10-star students ngayon, at 2 sa kanila ang nananatili sa nominal grade courtyard.
Dahil baguhan ka, itatalaga ka muna sa nominal grade courtyard. Malaya kang hamanin ng sino man mula sa primitive grade courtyard pagkatapos mong ipaalam sa akademya. Magpapadala ng abiso sa courtyard at kailangang tumugon ang nakatira sa iyong hamon sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, ang nakatira ay aalisin at ililipat sa nominal grade courtyard. Maaari mo lamang hamanin ang mga nakatira sa mas mataas na grade courtyard sa pataas na pagkakasunod-sunod. Matapos ang mahabang panahon, hindi na bago kay Alvin ang mga patakarang ito. Marami pang ibang lugar ang may katulad na mga patakaran. Saan ako pupunta para ipaalam sa akademya ang balak kong hamanin ng ibang estudyante? Tanong ni Alvin. Nakikita mo ba ang gusaling yan? Itinuro ni Grayson ang isang gusaling nasa labas ng dormitoryo ng mga estudyante ng 10 stars. Doon pumupunta ang mga estudyante ng 10 stars para sa lahat ng bagay. Dito ka magbibigay ng mga hamon at mangolekta ng mga divine rock at gantimpala, bukod sa iba pang mga bagay. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita ang iyong identity token. Alvin, sana ay masakop mo ang isang prominenteng patio sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Ang dekano ay isang lalaking tapat sa kanyang mga salita, sabi ni Grayson matapos ipadala si Alvin sa isang nominal na patio. Gusto niyang hikayatin si Alvin at umaasa na hindi matatakot si Alvin sa mga estudyanteng may makapangyarihang pinagmulan. Pagkatapos noon, umalis na siya. Alam ni Alvin na kikilos lamang ang dekano kung mayroong hindi mapabubulaan ang ebidensya. Kung hindi, kahit na ang dekano ang bise-pinuno ng sekta ng Hidden Fog Sect, mahihirapan siyang kumilos laban sa mga panloob na disipulo o mga elder ng sekta na may koneksyon ang mga estudyante. Ito rin ang dahilan kung bakit walang sino man ang humarap sa kabila ng anunsyo ng dekano 20 taon na ang nakalilipas. Lumangit-ngit ng malakas ang mga tarangkahan ng itulak ito ni Alvin pabukas. Lumilipad sa ere ang mga piraso ng gawain. Malinaw na matagal nang walang nakatira sa looban. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at pinakawalan ng isang alon ng banal na enerhiya na kumalat sa looban at sa bahay. Sa loob lamang ng isang iglap, ang looban at ang bahay ay naging malinis. Pagpasok pa lang niya sa bahay, isang boses ang umalangaw-ngaw sa ere. Ikaw ba ang bagong dating? Isang tao ang lumitaw sa pasukan ng patio ni Alvin. Batay sa 10 bituin sa kanyang simbolo, malinaw na isa rin siyang estudyante ng 10 bituin. 3,633. Ang estudyante ng 10 stars ay isang ordinaryo at mukhang tapat na binata na may katamtamang pangangatawan. Tila medyo mahiyain siya, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at malinaw. Napakaganda, buntong hininga ng binata, walang bagong estudyante ng 10 stars sa Hidden Fog Academy sa nakalipas na 30 taon. Tuloy po kayo, sabi ni Alvin habang inaanyayahan ang binata, ang pangalan ko ay Alvin. Ano ang pangalan mo? Sa katunayan, may iba pang mga tanong si Alvin para kay Grayson, ngunit hindi niya ito tinanong dahil alam niyang may iba pang mga bagay na dapat asikasuhin si Grayson. Kaya naman, matapos itong pag-isipan, nagpasya siyang kumuha ng karagdagang impormasyon mula sa iba pang mga estudyante ng 10 stars pagkatapos niyang makapagpahinga. Ngayong may lumitaw na estudyante sa kanyang pintuan, natural lang na natuwa siya. Ako si Jason Lanten, nakangiting sabi ng binata at pumasok sa patio. Sumunod na oras, nakuha ni Alvin ang impormasyong kailangan niya mula kay Jason. Ikinwento pa nga ni Jason sa kanya ang tungkol sa pinakamalalakas na estudyante ng 10 stars na naninirahan sa mga patio na may mataas na antas at katamtamang antas. 4 sa 5 estudyante ng 10 stars na naninirahan sa mga prominenteng patio ay mga miyembro ng mga puwersang may ranggong hari sa Skywind City. Ang ika-5 estudyante ay ang young master ng isang pangunahing puwersang may ranggong hari sa ibang lungsod. Hindi sila ang pinakamalakas. Maraming estudyante ang naninirahan sa mga patio na may katamtamang grado na mas malakas pa sa panahon. Gayunpaman, dahil wala silang suporta mula sa isang malakas na puwersa, hindi sila nang ahas na saktan ng 5 estudyanteng iyon. Ang lakas ng 5 estudyante ay kapantay lamang ng ilan sa mga estudyanteng naninirahan sa mga patio na may sinaunang grado. Muli, dahil sa malalakas na pinagmulan, walang nang ahas na hamanin sila. Ano ang antas ng iyong patio? Tanong ni Alvin.
Nahihiyang ngumiti si Jason bago sumagot, tulad mo, nakatira ako sa isang nominal grade courtyard. Gayunpaman, hindi dahil mas maganda ang pinagmulan ng mga estudyante sa mga primitive grade courtyard kaysa sa akin. Mas mahina lang talaga ako kaysa sa kanila. Ako ang huling estudyante ng 10 stars na sumali sa Hidden Fog Academy bago ka dumating. Dati akong estudyante ng 9 stars, at mga 2,800 taong gulang na ako ngayong taon. Tumango si Alvin nang nakangiti. Natutuwa akong nakilala kita, Jason. Salamat sa paglalaan ng oras para ipaliwanag sa akin ang napakaraming bagay. Pagkatapos magsalita ni Alvin, tumayo siya at tumingin sa labas. Aalis ka ba? Tanong ni Jason. Magbibigay ako ng hamon, sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Natigilan si Jason. Papaalisin mo na ba ang isa sa mga nakatira sa mga patio ng primitive grade? Tumango si Alvin. Maaari mo bang ituro sa akin ang daan? Alam ko kung saan makakakuha ng abiso ng hamon, ngunit hindi ako sigurado kung ano ang mga pamamaraan. Kung hindi ka abalahin, marahil, maaari mo akong ipakita kung ano ang gagawin. Sige, sasama ako sa iyo, nakangiting sabi ni Jason bago siya tumayo at inakay palayo si Alvin. Ang 10 Stars Pavilion ay isang lugar na inaalagaan ng mga estudyante ng 10 Stars. Kadalasan, may ilang gurong naka-duty. Dinala ni Jason si Alvin sa isa sa mga counter upang humingi ng notice of challenge. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupo sa likod ng counter. Alvin, dapat mong hamanin ang isa sa iilang estudyanteng nabanggit ko kanina. Sila ang mga mahihina sa mga nakatira sa mga patio na nasa primitibong antas, seryosong sabi ni Jason. Ngumiti lamang si Alvin bilang tugon. Hindi na inulit ni Jason ang sinabi niya dahil sigurado siyang susundin ni Alvin ang payo niya. Pagkatapos, humarap siya para batiin ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa likod ng counter. Guro Charlton. Ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Jason. Jason. Ano ang nagdala sa iyo rito? Sawang-sawa ka na bang manatili sa nominal grade courtyard at nagpa siya ng lumipat sa isang primitive grade courtyard? Gaano ka kaitiwala? Tila pamilyar kay Jason ang nasa katanghaliang gulang. Dahil hindi gaanong marami ang mga estudyante ng 10 stars sa Hidden Fog Academy, pamilyar silang lahat sa mga gurong responsable sa kanila. Natural lang, ang estudyanteng may mabuting asal tulad ni Jason ay nakakasundo ng maayos ng kanyang mga guro. Guro Charlton, nagkakamali ka, sabi ni Jason habang umiiling, dinala ko si Alvin dito. Sigurado akong narinig mo na mayroon tayong bagong estudyante ng 10 stars, tama ba? Natural lang na maabisuhan ang mga guro, lalo na ang mga estudyante ng 10 stars, kapag may mga bagong estudyante ng 10 stars. Kaya naman, hindi nagulat si Teacher Charlton nang marinig niya ang mga sinabi ni Jason. Kaya, ikaw si Alvin. Guro Charlton, bati ni Alvin kay Guro Charlton habang tumatango. Kahanga-hanga. Ngumiti si Teacher Charlton. Matagal na rin mula nang magkaroon ng 10-star student ang ating akademya. Ang iyong pagdating ay tiyak na magdudulot ng bago sa mga kasalukuyang 10-star students. Ako si Fernan Charlton. Isa ako sa mga gurong naka-duty sa 10 Stars Pavilion. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy sa pagsasalita, sinong 10 Star student ang gusto mong hamanin? Ayon sa mga patakaran ng akademya, dapat mong tukuyin kung sino ang taong balak mong hamanin bago makuha ang notice of challenge para maitala namin ito. Kahit sino ay pwede. Bakit hindi mo ako tulungang magdesisyon, Guro Charlton? Nakangiting sabi ni Alvin. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang napakunot ang noo ni Jason. Pagkatapos, dali-dali niyang sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, pumili ka lang ng isa sa mga pangalang nabanggit ko kanina. Kung gagawin mo ito, iisipin ni Teacher Charlton na mayabang ka at minamaliit mo ang mga estudyanteng nakatira sa mga patio ng mga primitive grade. Samantala, natigilan ang ngiti sa mukha ni Fernan Charlton. Nakatutok ang kanyang tingin kay Alvin. Maya-maya, sinabi niya, sigurado ka ba? Kung hahayaan mo akong magdesisyon, pipiliin ko ang pinakamalakas na mananakop para sa iyo. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, umangat ang mga labi ni Fernan Charlton at naging isang mapanghamak na ngiti.
Malinaw na inaasahan niyang magbabago ang isip ni Alvin. Guru Charlton, ngumiti si Jason nang may pag-aalinlangan. Bago pa makapagsalita si Jason, sumingit si Alvin, sigurado ako. Guru Charlton, sige piliin mo ang kalaban ko. Ang ekspresyon ni Fernan Charlton ay naging solemn. Sigurado ka ba, Alvin? Guru Charlton, mukha ba akong nagbibiro? Umiling si Alvin. Sige, sabi ni Fernan Charlton, dahil sigurado ka, aayusin ko ang laban mo kay Darren Drake. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Fernan Charlton na si Alvin ay tunay na walang takot sa mga naninirahan sa mga patio ng primitive grade. Bukod dito, nagpadala siya ng mensahe kay Hendrik. Nang sumagot si Hendrik at sinabi sa kanya na maaari pang manalo si Alvin sa isang hamon laban sa isang naninirahan mula sa prominenteng patio, sa wakas ay napagtanto niya kung bakit ganoon na lamang ang kumpiyansa ni Alvin. Hindi naabala si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Fernan Charlton. Ang mga estudyante sa mga patio ng primitive grade ay mga tontungan lamang para sa kanya upang matakop ang isang prominenteng patio. Sa kabaligtaran, gulat na bulalas ni Jason, Darren Drake. Jason, hindi mo kailangang magulat, sumulyap si Fernan Charlton kay Jason at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, si Darren Drake at ang iba pa mula sa mga primitive grade courtyard ay hindi kayang tapatan si Alvin. Wala kang ideya kung gaano siya kalakas. Natigilan muli si Jason nang marinig niya ang mga sinabi ni Fernan Charlton. Gayunpaman, makikita mo rin sa lalong madaling panahon, sabi ni Fernan Charlton, dapat mong sikaping mapanatili ang isang magandang relasyon sa kanya. Makikinabang ka lang doon. Gaano siya kalakas, Guru Charlton? Tanong ni Jason na may kuryosidad sa pamamagitan ng voice transmission. Alam niya na ang biglaang pagbabago sa ugali at mga salita ni Fernan Charlton ay nangangahulugan na nakatanggap si Fernan Charlton ng balita tungkol kay Alvin. Malalaman mo rin yan kapag nakalaban niya si Darren Drake. Kahit na ganoon, malamang maliit na bahagi lang ng lakas niya ang magagamit ni Darren Drake, sabi ni Fernan Charlton. Si Darren Drake ay itinuturing na karaniwan lamang sa mga estudyante ng 10 stars. Batay sa mga salita ni Hendrik, masasabi ni Fernan Charlton na iniisip ni Hendrik na kayang talunin ni Alvin ang sinuman sa mga estudyante ng 10 stars sa Hidden Fog Academy. Bagamat tila hindi ka panipaniwala, nagtiwala siya kay Hendrik. Alvin, may bahid ng pananabik na sumilay sa mga mata ni Fernan Charlton nang tumingin siya kay Alvin. Walang duda na ang mga kasalukuyang estudyante ng 10 stars ay mag-aalala kay Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.